Kumusta po kayo mga sir, ma'am, boss? Halina't pag-usapan natin kung paano ako nagsimula sa ganitong klaseng negosyo. Negosyo na nagmula sa larangan ng mundo ng agrikultura o agribusiness. Ako po si Wilson Kasupanan, ang simpleng magbubukid lamang. Ganda ng intro ko no mga sir, ma'am, boss. Gusto ko lang share sa inyo kung ano ba yung mga naging experience ko nung panahon na nag-start ako sa ganitong klaseng business. So napakarami ko na pong naging experience pagdating sa ganitong negosyo. Nung una, medyo nahirapan po ako kasi nag-start ako sa ganitong business. Wala talaga akong ni katiting na knowledge. So nag-research po tayo, tapos nagtanong tayo sa mga kaibigan natin na may alam sa mga ganitong klaseng hanap buhay. Yan. Nga pala mga boss, huwag nyo naman pong kalimutan paki-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell sa taas para lagi po kayong naka-notify sa mga ina-upload kong video. Yan, so balik po tayo sa topic natin dito sa video to. Nag-start po ako dito sa business na agribusiness nung time na ayaw ko na pong mangamuhan. Yan, so hindi nyo po na itatanong, nung araw ay naging trabaho ko po ay construction worker. Gumagawa po kami ng mga kalsada at iba't ibang klase ng mga bahay at ano-ano pa po. Yan, so start po ako sa mini backyard poultry. Yan, so nag-alaga po ako ng maraming manok, yung mga paitlogin po, yung mga layer kung tawagin. So sa ganitong business po, hawak po natin yung oras natin. Mag-start po tayo sa trabaho natin base po dun sa gusto natin na oras. Hindi po kagaya kapag may boss ka o may amo ka, obligado po dun sa oras mismo na kailangan magtrabaho, talaga magtatrabaho po kayo. Yan, so hindi po kagaya nito, kikilos ka base dun sa gusto mong oras. Pero kailangan may disiplina pa rin ho, kasi kailangan po dito sa ganitong negosyo consistent pa rin po kayo para maging successful po yung business na papasukin natin. So pasensya na po kayo habang nagbo-voice over po ako. Karga-karga ko po itong bunso ko yan. Gusto niya rin pong mag-voice over. Ayan, so balik po tayo, no? So napakaganda po ng ganitong klaseng business. Bukod sa may sariling hanap buhay ka, so may sarili ka rin po na pagkukunan ng makakain sa araw-araw. So kagaya po nitong business ko na poultry mini backyard. Yan, so ibinebenta ko po yung mga hinaharvest kong itlog sa mga bahay-bahay. So provide po ako dito ng kapital, saka nagpagawa po tayo ng building at yung mga kulungan nitong ating mga RTL. Tapos nagprovide po tayo ng mga layer chicken. So meron po tayo na 100 heads ang nakasalang dito sa ating kulungan. Yan. So alam niyo po ba, nung araw nagdadalawang isip po ako na pasukin yung ganitong klaseng hanap buhay. Nagdadalawang isip po ako sa sarili ko na kaya ko ba yung ganitong klaseng hanap buhay, hindi ba ako mahihirapan. So ang nagpalakas po ng loob bali sa akin, so yung partner ko sa buhay. So sabi niya, kung hindi naman natin itatry, so hindi natin malalaman. Kaya ganyan na sinubukan ho namin. So hindi namin inaasahan yung naging resulta. So napakaganda po ng resulta sa amin ng ganitong klaseng business. So hindi po nababakante yung araw, dire-diretso lang po yung income. So bukod po dito sa ating mga layer chicken, nag-alaga po tayo ng mga maraming hayop, no, dito sa ating farm. So sayang naman po yung space dito sa ating farm. So nag-alaga po tayo ng mga baboy. Provide po tayo ng inahin. So inahin po agad ang binili namin. So sa awa ng Diyos, maganda naman po yung feedback sa amin nitong mga alaga namin na inahin. Binibiyayaan po kami ng napakaraming biik. Yan. Alam nyo ho ba na sa pag-aalaga ng panibagong hayop, panibagong pagsubok po na naman sa atin, no? Nung pinasok po namin itong negosyong baboyan na naman, so
start na naman tayo na mag-research, no, patungkol dito sa mga alagang baboy natin. So, syempre, hindi naman tayo agad-agad na matututo. Sa tulong na rin po ng ating mga kaibigan, so natutunan din po natin kung paano ang tamang pag-aalaga ng mga baboy. So bukod dun sa ating mga layer chicken, napakaganda po talaga na pasukin din itong ganitong klaseng negosyo, itong negosyong babuyan. So napakaganda po ng kita talaga. So, malaki-laki nga lang po yung kapital, pero kapag ka naman tinamaan mo yung presyo, no, yung presyo ng live weight at saka yung presyo ng mga biik na napakaganda, sulit naman po talaga yung pagod mo. Araw-araw po dito sa aming farm sobrang abala po tayo. Pero hindi naman po ganun kadalas, no. Marami din naman na araw na mas marami yung pahinga natin dahil nga gaya ng sabi ko, hindi na po tayo nangangamuhan gaya nung dati. Yan. So kung mapapansin nyo, yung aming inahin sobrang napakalaki po talaga. At sobrang napakalaking pagsubok po sa akin kapag ibinibigay ko po yung sapat na kailangan ng ating inahin. So kung wala pong harang yan, posible po na madisgrasya po tayo. Yan. Sa pag-aalaga po ng baboy, napakalaking diferensya po no, do sa ating mga layer chicken. So magkaiba po yung sistema dun sa pag-aalaga ng ating mga alagang paitlogin na manok dito sa pag-aalaga ng mga baboy. So inalam ko po kung paano mag-alaga ng mga palakihing baboy, kung paano mag-alaga ng mga paanaking baboy. Mahalaga po na bago natin pasukin yung ganitong klaseng hanap buhay, kailangan may sapat po tayo na knowledge pagdating sa ganitong klaseng negosyo. Yan. So para sa akin po talaga naman napakaganda ng ganitong klaseng hanap buhay. So bukod sa nalilibang ka, nagkakaroon ka rin ng mga araw-araw na experience. Sa ganitong klaseng negosyo, hindi po pwede dito yung kapag nagkamali ka, susuko ka na agad, no, mga sir mambos. Kailangan dito yung mahabang pasensya at mahabang pagtitiis. Hindi po pwede dito yung maselan ka, maarte ka. Kailangan yung sikmura mo dito sa negosyong to, kailangan matibay. At dapat haluan mo ng maraming sipag at pagtsatsaga. Maraming beses akong nagkamali, no, mga sir mambos dito sa negosyong to. Pero hindi ibig sabihin po nun sumuko ako. Bagkus mas lalo ko pang ginalingan. Mas lalo kong inalam kung ano yung mga dapat ko pang gawin dito sa mga alaga kong hayop, no, dito sa ating farm. So inaalam ko yung mga pwede kong magawa dito sa aking mga alagang hayop, na imbis na magbayad tayo nung mga tao na pwedeng gumawa nung dapat gawin para sa kanila. So ako bilang nag-aalaga dito sa aming farm o bilang owner dito sa mga hayop dito sa aming farm, so sinisikap ko na matuto po, kagaya na lang po nitong sariling sikap ko na pag AI o pagsusumpit dito sa aming inahin baboy. So malaking tulong po to sa amin dahil imbis na magbayad po tayo ng mga dapat gumawa dito sa ginagawa ko sa aking alagang inahin, ako na lang po yung gumagawa. So nakakatipid po tayo at natututo pa po tayo dun sa dapat na gawin dito sa ating inahin, no. Sa pag-aalaga po ng mga hayop, marami pong benepisyo sa atin. So kagaya na lang po nitong nasa video, dahil may mga sarili na tayong alaga, nakakain na po natin yung mga gusto nating kainin. Yan. At kapag nakikita mo, no, mga sir mambos, na nagiging successful po yung pinasukan mong business, napakasarap naman po talaga sa pakiramdam. Lahat po ng pagtitiis at pagtsatsaga mo, napapalitan po ng tuwa. Dito po sa binuksan kong negosyo, talaga naman pong masasabi ko na naging successful po ako. At maraming salamat po sa inyo, no, sa panonood dito sa vlog ko na to. Nakikiusap rin po ako na paki-like and share po, and paki-subscribe na rin po, at paki-pindot na rin po yung notification bell.
So hanggang dito na lang po itong vlog ko na to. Happy farming po sa inyo. Ako po si Wilson Kasupanan, ang simpleng magbubukid lamang. Hanggang sa muli.